God is able. From disability to possibility. Magandang gabi, kaagapay. Ito po ang programang God is Able, napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live. Bukod dyan, kami po ay napapanood din sa YouTube channel ng 702 DZS FEBC Radio TV at sa ating partner television, Channel 185, sa GCTV tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Ako po si Malu Tiongson Ortiz. Maaari niyo po kaming i-message sa smart number 0999-223-5675 and globe number 0916-296-6620. At pwede rin po tumawag sa landline 8654-3322 local 401. Ang God is Able ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ako naman po si Edel Kutokova. Magandang umaga, hapon, gabi, kung saan man po kayo nakikinig. So, Sis Malu, kumusta po? Hi, Edel. Yeah, it's nice na nandito tayong dalawa ngayon at na-miss natin si Pastor Paulo. Siya po ay kasalukuyan pong nagpapalakas dahil ay tinamaan din siya ng COVID, no? So, pagdasal po natin siya. Edel, no, para sa mga first-timers, ang God is Able ay isa pong organisasyon na may puso para sa mga persons with disability. Tawag po namin dyan PAD, Persons Affected by Disability. Kasi dahil hindi lang naman po ang taong may kapansanan ang apektado, pati po ang pamilya. Kaya lahat po yan, lahat po ng mga nanay, tatay, mga kasambahay, mga kapatid, no? At pati na rin po yung pagpapahalaga ng mga Christian churches na sila po ay maging lighthouse sa komunidad, sa bahay ng mga PWD at pamilya nito. So, nagpo-focus din po kami sa gift of mobility. Nagpo-partner po kami sa mga simbahan at namimigay po nitong mga wheelchairs, mga crutches, yan po. At pinapamahagi po namin to sa mga PWDs who are in need, no. So yung church po, sila po yung nag-iikot po sa komunidad at inaalam ko sino yung mga nangangailangan. So ito po ay napakagandang Edel, napakagandang ministry dahil nabe-bless po ang ating mga taong may mga disability, no, Edel. Yes po, Sis Malu. And tonight, we have a very special guest. Hindi lamang po siya kakilala at kaibigan, isa na rin po namin siyang kapamilya. Sis Malu, wala nang patumpik-tumpik. Ipapakilala ko na po ang ating i-interviewin tonight. Gaya po nung sinabi ko, siya po ay isang kapamilya para sa akin at para sa aming lahat ng family namin. He's very close to us and hindi lang po siya basta naging malapit sa amin. Siya a part of my sister, blood sister, is already with him. And he is a recipient of her kidney, and I am so blessed na after 3 years now, no, he is okay, he is healthy, at talagang pinangangalagaan niya po yung pong ibinahagi ng kapatid ko sa kanya. Ang tawag nga po nila, Sis Malu, ang tawagan nila sa isa't isa ay kambal. So eventually, naging magkambal bato na nga sila. Ayan. So we are blessed to have him kahit po busy siya, meron siyang mga negosyo at meron po siyang day job, no, regular job every day. Naglaan po siya ng oras para sa atin ngayong araw. So, tatawagin ko na po siya. Ang pangalan po niya ay si Franco Dino Bonifacio. Hello, Franco. Magandang araw. Hi po, Ate. Hello, Miss Malu. Good evening. Good afternoon, good morning po sa lahat ng mga viewers po natin. Hello, Franco. No? Sige, umpisahan na natin. Nai-intrigue ako kasi syempre, ang dami ngayon siguro na sana kung may nakikinig ngayon na maybe may nagkakaproblema na sa bato, di ba? Ang kidney, bato yan di ba? And di nila alam, walang mga simptomas minsan yan di ba? So, mamaya i-share mo sa amin paano ba nalalaman pag mayroong sakit, no? But before that, just a quick intro about yourself, no? Tell us more.
ano ba ang iyong trabaho at what inspired you to be, alam ko isa kang nurse pala, no? Anong nag-inspire sa iyo at kung ikaw ba ay nagpa-practice pa rin? So, again, I'm Franco Dino Bonifacio po. I'm a registered nurse by profession, although actually hindi ko na po siya napa-practice. Never po ako nakapag-work sa hospital. But after graduation po na 2006, nag-work po ako sa school namin, sa aking alma mater, Trinity University of Asia, as review coordinator. So, health-related pa rin naman po siya. So, nag-handle ako ng mga students sa mga nursing review namin po para sa mga students namin before. And then after po, nag-work naman ako sa isang NGO since 2010. And doon ko po actually na-meet yung aking kambal, yung best friend ko na sister po ni Ate Eden. And yun po, health-related pa rin naman po. So, nagamit ko pa naman po yung pagiging, yung pag-graduate ko as nursing ko, no, Miss Madre. And yun po, since 2010 hanggang ngayon po, doon pa rin po ako nag-work. Although, nalipat-lipat lang po ng mga area investigation ko. But more on, ano po kami, ang mga ina-handle namin is tuberculosis patients naman po. Although ako po nasa, ano po ako, program side po. More on office-based po yung aking trabaho po as a program officer po ngayon sa aking current position. Wow. And then, actually, ano po mismo, no, yung pagiging nurse ko kasi, yun nga po, that time po kasi talaga, very in demand po yung mga nursing, di ba, maraming makapag-abroad. So ako, yun din naman po yung naging, ano ko po, gusto ko rin, syempre makapag-abroad para makatulong sa family. Pero, to be honest, hindi po talaga nursing yung first option ko. Kundi, parang gusto ko na mag HRM, or anything related po sa business. Kasi parang sabi ko, wala naman akong idea sa pag-nursing, mga ganyan. Pero good thing po, siguro it's God's way na rin na dinala niya po ako sa nursing na course para ma-meet ko rin po yung mga na na-meet ko ngayon. And kung hindi po siguro dahil doon, hindi ko ma-meet yung best friend ko, si Ada. Siguro parang sabi ko nga nung tumagan na-realize ko, sabi ko, ang galing ni God na gusto, kumbaga in a way, napilitan kasi nga in-demand and gusto ng family and relatives ko. Pero yun pa rin yung kinuha ko and naging way para ma-meet ko si Ada and ma-meet ko yung ibang mga tao within our profession na nakatulong po kung ano yung naging pinagdaanan ko po. And yun nga po, no, dahil si Ada po yung naging donor ko. Kung sabi ko, buti na lang. Siguro kung hindi yun yung kinuha kong course, baka hindi ko siya nakilala, baka wala akong naging donor, or baka kung hindi ko maabot yung status ng health ko ngayon, kung hindi dahil po. So yun po mismo. Wow. Wow, praise God, no? Napakaganda ng yung istorya ng iyong buhay, at sabi nga nila, many are the plans of, 'di ba, tayo marami tayong plano, pero it is the will of God that will prevail, no? Pagka hindi niya plano, i-direct ka niya doon sa, and sometimes minsan hindi yun yung gusto mong direksyon, pero meron palang plano ang Panginoon, no? Edel? Yes po. Thank you so much, Franco, for sharing that. O nga, no, kung hindi ka nag-nursing, baka mas malala na. I mean, if hindi mo na-meet si Ada. Matagal na tayong magkakilala and kumakain tayo sa labas, no? Marami tayong mga pinupuntahan na kung saan-saan. Kumakain tayo dito sa bahay. But I really never knew na may sakit ka na noon. And siguro yung tanong ko is, paano na-develop yung sakit mo na may sakit ka sa bato? So Ate Edel, actually nag-start yung aking kidney problem 2006 pa. Or 2007 pala, sorry. Nung nag-work ako sa school namin sa Trinity, may time lang na parang medyo sumama pakiramdam ko, nilagnat ako, sore throat, tapos yung pag-ihi ko merong mabula and super dark niya. Kasi pa-help ako dun sa boss ko na nurse din, na prof ko din before doon sa Trinity. And then,
advice na ako na mag-consult dito. So, na-find out na meron akong IgA nephropathy. So, it's a kidney problem din. Autoimmune disorder po siya. And then, nag-treatment ako doon, naggamot, regular check-up, laboratory test. Siguro mga 6 months. Pero, siguro, yun yung problem din sa ating mga Pinoy, or karamihan ng mga Pinoy, na kapag medyo feeling okay ka na, ano na, para na-neglect mo na ituloy-tuloy yung treatment or yung mga kailangan gawin with regards sa health. So, ganun po yung nangyari sa akin. So, after that, parang feeling ko okay na ako eh. So, hindi ko na natuloy, nakalimutan ko na bumalik sa doktor, hindi na ako nakatake ng mga meds ko. And then, 2016, siguro mga April, actually ganitong time din, mga summer time, yung BP ko po kasi is regular nila. Normal naman or below normal. Pero that time, sobrang sumasakit yung batok ko, taas ng BP ko, nag-130/90 or mas higher pa, no? Tapos may time pa nga po actually, no, nag-try ako bumili ng pang BP, umabot pa ng 210/120 yung BP ko nung nasa store ako, testing sa akin yung pang BP. So parang sobrang alarming na. And then, actually, Miss Edelis Malu, May 5 ako nag-start na dalhin sa ER ko ng St. Luke's kasi na ako noon nagsusuka-suka na ako, tapos yung sakit talaga ng ulo ko, ng batok ko and everything. And then that day, kasama ko si Mami, yung mother ko, no? And then, na-diagnose po ako agad. After series of laboratories, na-diagnose po ako CKD stage 5 po agad. So, hindi na po dumaan sa mga earlier stages siya. And then, the following day, kinausap ko ng doktor, kailangan niya po agad na dialysis. So, nilagyan po ako. Nag-agree naman po kami agad kasi syempre, as a healthcare professional naman, alam ko na very important po yun na makapag-start ng dialysis, lalo na stage 5 po siya. So, nilagyan ako kagad ng access, IJ catheter, and then kinagabihan, nag-start po ako ng 2 hours po mag-dialysis para medyo hindi agad mabigla po yung katawan. Then after that, na po yun, 3 times a week, nagda-dialysis po ako ng 4 hours every session. So, tuloy-tuloy na po siya. And then, challenging kasi nga po, parang nurse ka, graduate ka ng nurse, pero ikaw mismo yung may sakit. And, nakakalungkot, pero that time, Miss Malunis and Ate Edel, pinilit ko talaga na maging matatag that time. Kasi syempre, ang kasama ko na sa bahay, si Mami, si Daddy that time. Tapos, si Mami kasi matatakotin talaga siya. So, ayoko ipakita na nanghihina yung loob ko. And syempre, pag na-sense niya, pag nalaman niya gano'n, mas lalo siyang panghinaan ng loob. So, I need to be strong para hindi siya lalong manghina or umiyak. Kaya kahit na yung deep inside, ang dami mong dami mong isip, dami mong fears, pero lagi ko inisip na lang yung na parang blessed pa rin ako na yun lang yung pinagdadaanan ko, complete yung extremities ko, hindi ako in pain, unlike mo other mga diseases, and hindi ako walang kung ano man na ibang nararamdaman. Sabi ko, is yun lang. Although sa iba, syempre, pag dialysis, mabigat talaga siya na case ko, di ba? Pero, parang yun na lang yung naging thinking ko kasi kung masyado ako magpapaka-lugmok dun sa situation, mas lalong mahihirapan ako and syempre yung family member ko, lalo na si Mami, kasi siya yung nag-aalaga. You have to be strong, no, for others. Yes. Baliktad, no, dapat sila ang strong for you pero ikaw yung dapat, kasi when they see pag nakita nilang okay ka nakakalma rin sila, no. Pero in a way, Franco, when you are going through dialysis, it somehow disables you kasi parang yung buong linggo mo ubos na wala ka nang ibang magawa. Yes. So during the time that you were going through that dialysis, mayroon ka bang work na nagagawa
or ubos na yung time mo? Di ba kasi syempre travel time going there and then how many hours ka nagda-dialysis and then syempre yung bantay mo din may kasama ka, di ba? And then ulit ka travel time ulit. So parang ubos na yung araw mo. So it disables you in a way. Were you able pa rin pa ba to work? Actually, Miss Malu, yes po. And sobrang grateful din po ako and blessed talaga na yung work ko, yung company namin is inalaw pa rin po ako na makapag half day work that or before nung work ko, depende sa schedule ko ng dialysis, is nakakapag-work pa rin po ako. So for example, yung dialysis schedule ko is morning. So after po mag-dialysis, nakapag-work pa rin naman po ako sa afternoon. Bumabiyahe pa rin po ako. Or kung sa afternoon yung aking dialysis schedule, morning po nag-work po ako. Then after work, tsaka ako tumatakbo. Biyahe papunta naman ng dialysis center. Pero tama po mismo yung parang naging disabled po ako that time. Siyempre, financially wise, kung ilang oras lang siyempre yung pinasok natin, yun lang yung may bayad. So, considering ko na sobrang expensive po pagkasakit and lalo na mag-dialysis. And siyempre, yung time na na-diagnose po ako actually is siyempre andun na po yung option na kailangan mag-transplant. Kung hindi po, lifetime po yung pagda-dialysis ko. So, in that way, sobrang marami rin nawawala kasi yun nga po sabi niyo mismo, yung oras, 4 hours yung dialysis session, tapos syempre, before and after that, ilang hours din po yung pag-aantay. Kaya, yung challenging po talaga. And, like, yung biyahe po kasi namin, nag-LRT ako. Kami man, sinasamahan niya ako every day, lalo na yung mga first months kung nagda-dialysis. Para po talaga akong disable kasi imagine po, senior na po si mami nung time na yon. Pero tapos ako yung nurse, dapat siya yung ina-assist ko, inaalalayan ko pag umaakyat ng hagdan. Pero dahil nga I'm not feeling better, lalo na after ng dialysis, siya pa yung nag-assist sa akin habang packet na hagdan or lahat po, even yung pag-dialysis, siya yung nagpapakain sa akin. Kasi minsan mahirap po talaga ang kumilos kapag nakakonect na sa dialysis machine. So, pero thank God na nakayanan po yung battle ko nung more than 3 years po ng dialysis. Unconditional love talaga, no? Malapit na ang Mother's Day, Franco, kaya kailangan bumawi. Yes, yes po. Sis Malu, I just have a follow-up question kay Franco before we go to the transplant. During your dialysis, would you like to maybe share with us how the Lord has blessed you? Kasi we know it's not cheap, right? Dialysis is expensive itself. So how has the Lord provided for you during those times? Yung Ate Edel, first, syempre, yung work ko na hindi ako nawalan ng work, na inaalaw pa rin ako na makapag-half day ko, the available time ko. Kasi sa iba po, actually, yung mga kasabayan kong dialysis sila, pag araw ng dialysis nila, hindi sila nakapag-work talaga. As in whole day, wala silang, syempre wala income po that day, di ba? So, fortunate po, very blessed na nakakapag-work pa rin ako noon. And sa family ko, sa mga relatives, may mga nag-share po ng blessings para pang dagdag na sa expenses. And then, other than that, parang after ilang months ko nung nag-start ng dialysis. So, nag-start po ako mag-fundraising. So, nagbibenta-benta po ako ng mga, kung ano ang mga gamit, mga class A na bags, mga perfumes, and even kung mga Bible verses na mga wallets, mga bags, and even may co-work po ako before na offer siya to nag-print ng mga personalized, customized na mga damit and items. So ginawa din niya po ako ng design para sa fundraising po. So yun po, nabibenta ko po siya, pinupost sa Facebook, and even even during mga activities po namin sa work. Pag may mga seminars, trainings, na-allow po ako na maglagay ng pwesto ay makapagbenta.
And even ano po, di ba, Ate Eda, kung naalala mo na nagbabazar po kami, may mga times po nagbazar kami, kasama ko rin po sila Ate Eda, of course yung best friend ko and other mga friends na tumutulong po sa amin. Kaya super blessed po naitawid po talaga yon. Aside po doon siya, syempre yung mga assistance from PCSO, PhilHealth, and other mga government offices po na si Mami rin po actually yung laging pumipila eh nagtsatsagaan naman mag-asikaso po nun. Kaya buti na lang din nga po ay kahit senior na siya ay malakas pa po si Mami para at least nagawa po yun, nakadagdag po sa financial assistance namin. So super blessed po talaga. Masasabi ko na super blessed pa rin kahit na ganun po yung nangyari. Wow, grabe, no? Yes po. Sis Malu, siguro this is also a good moment na honor ni Franco yung kanyang mommy, and this is a Mother's Day month. So napakaganda ng timing. Nakakasabi nga niya kahit senior na, mother's love, walang senior. Hindi ba, Sis Malu? Yeah, sige Franco, maybe you want lang quickly lang I'm sure nakikinig ang mami. What would you want to see? Oh. Baka maiyak ako. Alam naman ko ni Mami yan kung gaano ko siya ka-love and kung ano yung lahat ng mga ginagawa ko po ngayon. Yung pag-work, yung pag-business, lahat po yon is to help her, to help them actually nung father ko, although si daddy po kasi died last January 30 this year. So, kaya talaga nakafocus din po ako kay Mami na mas matulungan po siya. Mami, sobrang thank you sa lahat ng mga na sa akin, kundi sa buong family, sa amin ng mga magkakapatid, kay daddy. Sobrang love na love kita and anything para sa iyo gagawin. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Mommy! Hello, Happy Mother's Day po. Ayan. Siguro, Sis Malu, I would like to ask Franco this time naman, yung tungkol na dun sa kidney transplant. Sabi nga niya, the moment he learned na yun na yung stage ng sakit, kailangan na rin the option is for the transplant. Can you tell us more about that process, Franco, and how did you prepare? Tsaka ano ba yung mga available options noon para sa'yo? Actually, to share din po sa inyo, nung day 1 pa lang siguro nung na-hospital ako, nung na-diagnose po ako, or I think day 2. Basta nung dumalaw po nun si Ada, yung best friend ko. Actually, nagsabi naman na po siya that time na if ever kakailanganin po ng donor, willing po siya. So, for that time pa lang, diba, imagine niyo po na hindi naman yung kadugo, pero ganun yung kanyang willingness to sacrifice yung isang kidney niya to help. Although, syempre, parang hindi lang natuloy that time, may maraming factors din po, of course. No? Pero, so naghanap po kami ng donor. Sa family member kasi syempre, usual naman po syempre may mga hesitations kasi misinformed yung mga tao and may fear din po talaga. So, and I respect naman that, na ganun yung mga nangyari. And ayoko din naman po na, kumbaga parang mamilit na, at least naman para awa mo na mag-donate ka sa akin ng kidney mo. Parang, ang inisip ko na lang noon na darating yung time, God will send someone talaga na makakapag-donate ng kidney sa akin na voluntarily na, yung walang hesitations or dapat. Kasi syempre, may hirap naman po na parang mapilit natin tapos after that parang baka hindi okay sa pakiramdam nila or something. So, actually nakahanap po kami ng isang donor. So, yung may bayaw po ako na meron silang family friend na kidney transplant din po, recipient po siya. So yung donor po niya parang nakapagpa-help sila na makahanap ng mga yung sa tinatawag po natin na black market, yung hindi mo kilala tapos
babayaran for certain amount depende sa agreement. So ganun po yung nangyari, nakaharap kami. So na-meet namin siya, taga Laguna yung actually bata pa mga 20 plus pa lang po naman yung ano. Pero so ano yun, talagang inasikaso namin sa NKTI, National Kidney Transplant Institute, din po namin siya um, dinala for laboratory test and everything kasama po yung mother and yung relative po ng bata. Pero unfortunately, hindi po kasi kami nag-match nung supposedly na donor ko that time. So nakakaano, mabigat sa pakiramdam po actually. Kasi syempre andun na yung hope ko na, oh ito na, may binigay na si God na ano na donor, ito na yung magbabago ng buhay ko, mag-extend ng life ko. Andun ako sa moment na sobrang excited ako na ano na, bumalik ko. Pero yun nga, siguro hindi pa talaga siya yung tao na kumbaga yung perfect or yung right person to donate sa akin. No? Kaya so nilet go namin, may mga dumaan sa stage pa ako na ano, syempre naiyak. Kaya, alam ko yan ni Ada. Sobrang nalungkot po talaga ako na. Pero inisip ko na lang na hindi pa ito. Meron pang susunod. May better person pa na susunod for that. Um, Mahabang process kasi imagine niyo po, more than 3 years po ako nag-dialysis po. No? So, nakapila rin po ako actually sa NKTI, sa yung tinatawag po na Hope na office. So, doon po lahat nagpapalista. So, nag-aantay lang ng tawag kung merong um, mga possible donors na magmamatch po sa akin. So, unfortunately po wala. Pero, syempre, tuloy-tuloy pa rin po yung buhay. Kailangan pa rin na magtrabaho. Kailangan pa rin po na gawin ko na yung mga kailangan gawin for the family and for myself. Um, and then eventually, nagkausap po kami ni Ada. Nagsabi po siya na, sige daw. Actually, very casual lang po. Sabi niya, tara tuloy na natin. Sabi ko, ano yung tutuloy? Operation, yung kidney transplant. Parang ito na pa po ako nun kasi hindi ko alam kung ano magiging reaction ko kasi out of nowhere bigla po niyang sinabi. Then from there, yun na, nag-usap na kung ano yung mga kailangan gawin, inform ko yung nephrologist ko. So, may mga series of tests na ginawa. Actually, medyo mabilis po yung naging, inabot po na ilang months kasi may mga kanya-kanyang schedule. Pero kung tutusin yung process po nung from the laboratory test, yung mga check-up sa kanya, medyo mabilis po siya kasi talagang, kumbaga, sinunod-sunod din po namin na makapunta ng hospital, ng NTTI, and magawa lahat ng mga test. To be honest, hindi po kami nag-match po ni Ada. Pero super grateful po sa technology po ngayon, no? And yung aking nephrologist po si Dr. Bienvenido Manutak po from NTTI. Naalaw po na kahit hindi match, is pwede na daw po pala yun na tas may adjustment po sa mga dosage, sa gamot. At first po, syempre hesitant pa rin kami kasi sabi ko baka mamaya um, hindi maging okay yung result. Kasi ang alam ko from the very start, pag match, doon lang magiging okay. Tapos biglang pwede na pala na ganun. And then, medyo nag-usap-usap kami ng family ko, even yung family doctor po namin, parang nag-discussion po kami. And then, kung tutuloy na ba yun with Ada or mag-aantay na lang ako din sa tawag ng NKTI Hope na baka sakali ako na anytime soon meron ng tatawag at magkakaroon ng donor ko, no? Pero yun po, si Ada nag-okay naman po, yung family member ko nag-okay na rin. So, tinuloy na po namin relation. So, natapos na po, may mga requirements lang po kami kinomplete in terms of financial support sa PhilHealth po, and PCSO and others. Kinumplete yung requirements, may mga interview pa, may dumaan pa kami sa ethics committee po ng NKTI. Then, once na-complete po yung requirements, ni-schedule ko agad. So, December po yun. Supposedly po the following year pa mas-schedule.
Pero since mag-holiday season kasi, di ba, tapos nag-okay na rin yung nephrologist ko po and yung ibang doctors. And buti na lang po na may available po na schedule. 11 po yung naging operation. Magkahiwalay kami ng ano po, to share lang po yung naging setup, no. Magkahiwalay kami ng room. Actually si Ate Eder, siya po yung bantay po ni Ada that time. And ako naman po yung mother ko po yung bantay ko. So, December 9 po kami pa-admit. Then, may mga series of lab test lang po ng December 10 and then 11 na po yung start of yung naging operation po. Mabilis lang po siya actually. Parang andun pa nga po sa moment na parang akala ko yung yung bang sa mga movie na parang medyo madrama na magkakakitaan pa kami before kami hiwain or before start operation. Pero yun, hiwalay po kasi ng operating room pala siya. Akala ko side to side magkatabi kami tapos yung mga ganong moment po, no? Pero yun, para dinala ako sa OR, dinala rin siya, and then nagbigay anesthesia, tapos paggising ko okay na, tapos na na po siya, tapos ay operation, so in pain pero sobrang blessed na after po nung mga series of tests after mismo operation, sinabi po nung doctors na successful operation, maganda po yung acceptance nung katawan ko dun sa bagong kidney na galing po kay Ada. So, very blessed po talaga na ganun yung nangyari. Wow, praise God, Franco, no? It's just amazing, no, kung paano in-orchestrate ng Panginoon lahat yan para makuha mo yung kidney yun. And para sa mga maybe ngayon lang pumasok sa ating programa, naku, alagaan po ninyo ang inyong mga kidney, ang inyong bato. Kasi ito pong si Franco pala, 2006 pa pala na-discover, pero after that, inaalagaan, no? Kaya ano ang mga simptomas, sabi nga niya, dark ang urine, tapos mapula, no? So, kung meron po kayong mga ganyang nakikita, dapat pala pag umiihi, tinitignan palagi, ano? And then, dapat mag-consulta ka agad ng doktor. And if you are required to take medication, ituloy-tuloy po ninyo. Huwag nyo pong ipababayaan. Huwag nyo paabutin pa na mag-progress at kailanganin pa ng dialysis at saka kidney transplant. Alam mo, gusto kong malaman lang, Franco, dahil nabanggit mo na meron pa kayong ibang kinontak na kidney donor. Ano ba yung binabayad sa ganun? Iba-iba po depende po sa arrangement. Pero at that time po kasi supposedly pag-agrihan po namin na amount is 250,000. Pero ang alam ko po sa iba is mas mahal po talaga. Actually, mas mataas pa. So, siguro kung sino yung makuha donor. Although of course, no, Miss Malu, Ate Eden, mas maganda pa rin if someone, sorry, excuse me. Sorry po. Siguro mas maganda yung kadugo, no? Yung kadugo mo talaga ang magiging donor, no? Yes po. Yun naman din po yung advice po ng mga doctors na mas maganda po talaga is blood related po talaga. Or kung hindi man po blood related, someone na kakilala po talaga na voluntarily po na magdo-donate po. Pero yun, if ever po talagang wala, which is sobrang hirap po talaga mismo na maghanap po ng donor. As in, ang dami po actually to share lang din po, no, during nung time nag-dialysis po ako, dun sa dialysis center namin sa Nephrocare Dialysis Center po sa Betigo Belmonte that time. Marami pong nababalaan ko na namamatay, bigla kasi nga po hindi kinakaya po talaga yung nagda-dialysis. Tapos ang tagal na rin, tapos wala pa rin donor po. So, sobrang nakakaawa. And ayun nga po, buti na lang din na ako po ay at my young age, hindi ako, or wala po ako ibang mga complications.
Kasi sa iba po like mga senior or may mga other health problems, talagang mas challenging po sa kanila na yung situation na dialysis 3 times a week and financially hindi po kaya ng iba, no? Kaya sabi ko nga, blessed pa rin po ako talaga na ako ay may mga support and nakayanan po ng katawan ko yung ganyong pagda-dialysis. Yung sinabi mong 250,000, syempre, yung ano pa lang yon, yung kidney donor pa lang. Syempre, yung hospitalization, doctors and all that, million din siguro abutin, ano? Yes po, Miss Palo, million din po. Yung sa laboratory test po pa lang po siguro ano na, almost 100K. And then sa operation, yung although yun nga, another blessing din po na na-approve kami sa PhilHealth Z package which is 600,000 po yung na-cover po nung para dun sa operation namin yung payment sa mga doctors and all. So at kahit pa paano ano, sobrang actually ang laking bawas po nun financially po sa amin nila Mami kasi nga nasa mga 1.2 po kasi yung whole operation po nun. Other than pa po dun sa mga lab test and syempre yung kung yung donor mo is babayaran mo. Praise God, no, Edel, no? Kasi I think even in the midst of this challenge, yung the upside of it is we see the power of God, yung work ni God na mag-provide, ano, Edel? Yes po. And Sis Malu, clarify natin. Franco was talking about it was a black market. I believe na hindi pinayagan ng Panginoon yun na makuha nila yung unang nagpresenta dati na hindi naman nila kakilala. I believe if hindi pinayagan ng Panginoon at itinuloy siguro nila to find a donor from black market, then he will not be blessed na ma-extend talaga yung life. Because how I remember dati, they were explaining na may possibility, tama ba Franco, na i-deny ng katawan yung foreign organ? Tama? With that, Franco, siguro I would like to ask, ano yung mga naging adjustments mo pagdating sa pangangalaga ng sarili mo and with your new kidney? Sabi mo nga nung una, hindi kayo nag-match ni Ada. And paano ka na kumakain ngayon? Paano ka na, what are the practices that you've been doing differently now just to take care of that kidney? Kasi I even remember, just give us a full story, yung sinabi ng doctor na, di ba aantayin na kailangan makaihi ka after the transplant. May ganun. And then it's something unusual that happened to you na talagang tinanggap ng katawan mo. Would you like to tell more about that also? Tama ito, Edel. Before operation, yun talaga in-explain ko ng mga doctors na malalaman natin na successful operation kapag functional na yung kidney, ibig sabihin nakaihi na. So, thank God po talaga na after operation, siguro after ilang hours lang, ay meron na po ako agad urine output. Ibig sabihin, maganda yung acceptance ko talaga yung katawan ko sa bagong kidney kasi nag-function siya kagad. So meron, plus tuloy-tuloy po yun, wala po naging problem, wala po naging other complications, unlike po sa iba na sa start okay, tapos biglang nagkakaroon ng complications. So sa akin po, hanggang simula nung nag-start po yung operation or after operation, hanggang ngayon po, never po nagkaroon ng problems. Yung mga laboratory test ko since then ay normal, lahat po ay okay kasi yun, tuloy-tuloy ko naman po nainom yung mga medications and yung adjustment po talaga is yun, syempre lagi ako naka-alarm para hindi ko makalimutan yung gamot kasi sobrang nakakatakot po talaga na kapag naulit pa, sobrang ayoko na po na maulit po talaga yung nangyari na yun. And syempre in terms of diet naman, talagang iwas po sa mga maalat, sa mga chichirya, sa mga fatty foods, and talaga more on fluid intake po talaga. So, kaya ngayon, lalo na ngayon, summer po na talagang inom ako ng water to make sure na hindi nagkakaroon ng problem sa akin. And
After po pala no operation, actually, 3 months po kailangan naka-isolate yung recipient. So, nasa room isolation po talaga yun. Kasi sobrang siya kasi matitake ng medication, anti-rejection meds. So, immunocompromised po yung state po namin. So, simpleng lang po, kunyari, mahawa lang kami sa isang tao ng simpleng sipon. Medyo malala po yung magiging effect po sa amin nun. Kaya talaga iniwasan po na may mga visitors, ganyan. So, nasa kwarto lang po ako, tapos kailangan lahat malinis and all. Then, 3 months po yun, sabi ng doctor, isolate ako. And supposedly after po na isolation period ko, March 15 po yun, pwede na ako mag-back to work sana. Pero unfortunately, nag-pandemic naman po. Yun po yung start ng pandemic. So yung isolation ko for 3 months, sobrang na-extend ng matagal na ilang years. Na nandito lang ako sa bahay, hindi nakakalabas. More on kwarto lang po talaga. Kaya parang actually nung time nga po yun, di ba, syempre nahirapan yung mga tao, hindi makalabas. Pero parang ako that time, parang I get used to it na rin. Kasi sa kwarto nga lang ako, hindi ako nakakapagtambay sa sala namin. Lumalabas lang ako para magpunta ng comfort room. So big adjustment po talaga. And lalo na po yun during pandemic talagang kung ang mga normal tao ay bawal lumabas kasi mahahawa. Mas lalo na po kami na mga immunocompromised yung condition. Mas lalo kong delikado po for us. And so yun po talagang, ingat lang po talaga. So yun lang, kailangan lang po talaga na ingatan na maulit po. Kaya kailangan tuloy-tuloy yung pag-take ng medications, wala akong mamimiss. Challenging ko siya kasi mahal po talaga yung meds. Pero may mga pwede naman mga lapitan or tawag dito, mahinga ng tulong po para makakuha ng mga gamot po natin. So yun po. Yeah, ang Sis haba, Malu, haba. Napahaba nga yung iyong yung na-lockdown ka na, Opo, pre-pandemic lockdown ka na, no? Pero opo. di ba, Edel, ang ganda nung minsan kasi if you will just have a change of mindset, no? Ito yung mga panahon na gusto kang suluhin ng Panginoon. It's when you realize how much you need God. It's when you realize how grateful you are for the new life, di ba? Ito yung time na talagang mananamnam mo yung presence ng Panginoon, Edel. yes, but Sis Malu, I just want to also comment on that na ang galing ng timing kasi 2019 ng December sila na operahan. Tapos, January 2020, nag-start yung COVID, di ba, sa ibang bansa. Tapos na-lockdown tayo ng March. I just remember my sister was saying na, alam mo ate, if hindi kami nagpa-opera ng December, possibly hindi na operahan si Franco. Because during that time, all hospitals are so focused on COVID. Tapos di ba na maraming mga nagda-dialysis din during the time na hindi makapagpa-dialysis ng on time on their schedule because of COVID nga. So sis Malu, tama ka, no? Ang galing ng pagkakadirect ng Panginoon doon sa yung the step by step, the timeline of what have happened to Franco is very kung hindi Panginoon na nagplano nun, it will not do good for him. Pero nakabuti pa pala yung isolated tayo during that time, Sis Malu. Yeah, I remember, di ba si Pastor Peter yata sabi niya, if it's not your time, you are ano ba sabi niya, if it's not your time, you are kahit na anong mangyari, hindi ka mamamatay kasi hindi mo pa oras talaga, no? So Franco, ngayon binigyan ka na ng Panginoon ng panibagong, this is actually second life, di ba? Binigyan ka niya ng chance to live, no? How did that change you? Paano nagbago ngayon ang iyong pananaw sa buhay? How do you see life? How do you see how did it change yung heart mo towards other people who are sick? Ano share mo sa amin kung ano yung mga nagbago? Siguro start ko nung time nagka-dialysis po ako, ano po 'yun?
mas naging malapit ako kay Lord that time. Kasi syempre, lagi ako nagpe-pray, tapos nagmamass kami. Actually, nag-attend pa kami ng healing mass before nila mami and daddy sa Bulacan po. Kasi yung sa wife, sa family side ng wife ko ng kapatid ko, very religious po sila, no? So, they recommend na maka-attend ka ng healing mass po doon sa Pulilan. So, ganun po, parang once a week, pupunta po kami doon. Pero dumating yung time po, to be honest, na parang tinamad ako. And para sabi ko, okay, parang pwede naman ako mag-pray na lang dito, ganyan. So, ano po talaga, parang doon ko nga naisip na meron talagang kapag yung faith mo kay God ay mas nagdi-deepen siya, yung kalaban, gagawa siya ng paraan para ilayo ka na kay God. So, after yung dialysis, tas nung nakapag-transplant na, after nun, naging pray, ganyan. Pero dumating ulit sa time na medyo nabawasan yung time ko kay God, nakakalimut ako mag-pray, ganyan. Pero ngayon po, masasabi ko na mas nagkakaroon ako ng relationship kay God. So, with the help nung, blessing din po talaga na nakita ko yung business na meron ako ngayon. Kasi yung franchise support group po namin, yung mga founders po niya ay very God-centered po. So, hindi lang siya about business, pero nililid nila kami para mas makilala si God. Every Sunday na fellowship night. So, meron din kami recent activity na nagkaroon kami ng tawag namin alignment. So, para siyang retreat na mas nakilala namin. And ako sobrang na-appreciate ko yun kasi mas na-deepen yung faith ko kay God. And because of that, nakapag-start ako na read ng Bible, although medyo kakastart ko lang din po talaga. And yung kami ng mga business partners ko, pag nag-usap kami, may mga moments kami na talaga, yung fellowship, sharing about God, about our faith, mga ganyan. So, sobrang blessed lang na, isa din yun sa na-realize ko po na God, sobrang, kaya rin favorite ko po yung yung sa song na Goodness of God, yung God, ano ba yung lyrics doon, yung all my life, you have been faithful, all my life, you've been so good to me. Na parang sabi ko, ang dami ko ng challenges, parang ups and downs yung faith ko nung simula nung start. Pero nilid pa rin ako sa isang community na mas magiging magkakaroon ako ng deeper relationship sa kanya. Kasi yung mga business partners ko, they always remind me or remind nila ako para mas God, mas maging grateful na mas nakakapag-pray ako lagi, mga ganyan po. And yung bang bigla na lang minsan mag-uusap kami about kay God. Sobrang nakakatuwa. Kaya sabi ko, hindi ko na siya kumbaga, at hindi ko na siya pakakawalan yung ganitong um, scenario or yung ganitong community na because of them mas ko ngayon. Kumbaga parang, how will I explain that? Na after all those years, yung path na binigay sa akin ni God is kumbaga is babalik at babalik pa rin talaga ako sa kanya kahit na nakalimot at may mga challenges in life. Oh, amen, amen. No, Franco, we want to give you this opportunity no na i-recommit, you might want to recommit your life to the Lord no kasi ang sinasabi ng Biblia na the only way to God the Father no, we can pray and pray pero iisa lang ang daan, and Jesus himself said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, no? So, kahit na tayo ay magdasal na magdasal, pagka hindi natin kinilala ang Panginoong Jesus at hindi tayo dumaan sa Kanya, hindi nakakarating ang ating mga dasal sa Panginoon, no? And the reason why kaya nga siya nagpunta dito sa lupa para bayaran ang ating mga kasalanan. So, the first step for us to have a transformed life and the assurance na tayo ay one day tayo ay makakaakyat ng langit is kailangan natin kilalanin, I mean i-admit, acknowledge na tayo po ay makasalanan, no? So
yun po yung first step, Franco, no, na tayo ay makasalanan at kailangan natin ng kapatawaran ng Panginoong Jesus. No? And if you are handa na isuko ang iyong buhay, ang lahat ng iyong mga challenges, even your finances, your lahat ng sakit mo, kumakatok ang Panginoon sa puso mo ngayon. And hindi lang sa iyo, pati sa ating mga tagapakinig ngayon, kung meron po kayong sakit o disability at napapagod din kayo, nagtataka kayo, tinatanong niyo ang Panginoon, bakit nangyayari ito? Ang Panginoong Jesus nandyan lang, nag-aantay at inaantay na lumapit kayo sa Kanya at isurrender, isuko sa Kanya itong mga pinagdadaanan ninyo. At kung handa na kayo, kung handa ka na, Franco, sabayan niyo lang po ako sa isang prayer. Franco, sabayan niyo lang po ako. Panginoong Jesus, marami pong salamat at kayo po ang aming Diyos at kayo po ang daan papuntang langit, papunta sa ating Diyos na Ama. Patawarin niyo po ako, Panginoon, sa aking mga kasalanan, sa aking pagne-neglect, sa aking pag-aalaga sa katawan. I know I need to be a steward. Steward ako nitong katawan na ibinigay niyo po sa akin. Pero Lord, patawarin niyo po ako kung ako po ay nagpabaya. Kung sa lahat po ng aking mga nagawang hindi tama sa inyong mata, Panginoon, humihingi po ako ng kapatawaran. Binubuksan ko po ang aking puso, Panginoong Jesus, at iniimbitahan ka para manirahan dito sa aking puso bilang aking Diyos at tagapagligtas. At magmula ngayon, Panginoon, gusto ko pong makilala kayo. Gusto ko pong magkaroon ng tunay na pagbabagong buhay. Yung buhay na ginagawa kang number 1 sa buhay ko. Ikaw ang unang-una, higit sa lahat. Higit sa aking trabaho, higit sa aking sarili, higit sa aking mga mahal sa buhay. Lord, I want you to be number 1. Change me from the inside out. And I thank you, Lord, that through you, Jesus Christ, ako po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa inyong pangako, Panginoon, that one day I will be with you in the next life. In your name, Jesus, we pray. Amen and amen. So Amen. if you said that prayer, Franco, Ed, ang ating mga kaagapay, ang pangako ng Panginoong Jesus, hindi ka niya iiwan. He will never leave you nor forsake you. Yung sakit, hindi yan naiiwasan. Ang disability, yung mga taong may mga kapansanan, hindi po natin maiwasan yan. Part of life yan eh. Mga problems, mga challenges, hindi natin maiwasan. Pero ang kabutihan ng ang Panginoon Jesus nandiyan na sa ating puso. Siguradong meron tayong pag-asa at meron tayong kasama to walk with us, who will walk us through all the challenges that we will face. So, Edel? Yes. Sis Malu, maraming salamat po for sharing that and that beautiful prayer. Siguro po, I'll give chance for Franco to maybe give his final encouragement to those who are listening na dinadaanan yung parehong dinaanan niya. And maybe do you want to say thank you to your lovely donor? Yes. Thank you, Miss Malu and Ate Edel. Of course, sa lahat ng mga nakikinig po ng mga SIM na merong pinagdaanan po no, na probably wala pang nakukuha ang donor or at the early stage pa lang po ng kidney disease. Siguro ako, kailangan lang po talaga natin ingatan yung health natin. First, yun po. And while ingatan po natin yung health natin is, kailangan po talaga ako ay isa po talaga na-realize ko na kailangan po talaga na mas magkaroon tayo ng relationship kay God. Kasi kahit na ano naman gawin natin sa buhay natin, kahit na ano pag-iingat natin, pero kung hindi natin siya kinikilala, hindi natin siya kasama doon sa journey natin, lalo na kung meron tayong mga pinagdaanan, may mga sakit na tayo, hindi rin po siya magiging ganun ka-okay. Kasi malayo tayo sa Kanya. So, inisip ko nga po noon, siguro kung from the start pa lang, mas naging matibay yung faith ko, baka hindi ko na kailangan maghanap pa ng donor, mga ganyan. Pero syempre, of course, no, everything happens for a reason. And
ang important naman is ngayon, okay na ako. And praying ako na lahat ng mga tao na merong sakit, hindi lang kidney problem, siguro lahat ng sakit, talagang have faith kay God lang na yung challenges po na yan na pinagdadaanan natin or pinagdadaanan ninyo is merong reason si God kung bakit niya yan pinagdadaanan. Just have faith and kausapin po ninyo siya. Kausapin natin siya para mas gumaan yung pakiramdam natin and makita natin kung ano yung gusto niya matutunan natin in life. So, I guess, yun po, Miss Malu and Ate Eden. And of course, syempre, no, to my donor, kay Ada, kay Kambal, alam naman niya to kung gaano ko siya kamahal. Ayan. So, this picture po, right after for the operation, yung pagkagising ko, nung nalaman niya na nagising na ako after operation, no, na pinuntahan po niya ako. So, sobrang big blessing ka talaga sa akin and sa amin, ng family. Ayun, sobrang thank you lang kasi binigay ka niya na pinakilala kaya sa akin. And yun nga po yung na-share ko kanina. From the start pa lang, sobrang willing na siya mag-donate ng kidney. Kaya sobrang ganun niya ako ka-love. Kaya sobrang love na love ko po yan si Kamlal. And ang dami na po namin pinagdaanan din. Marami kami mga tawag dito. Marami kami mga pagkwentuhan, na pag-share na din. Pero words cannot express kung gaano ako ka-grateful sa ginawa niyang sacrifice for me. And of course, sa family niya, kila Ate Eden, kila Tita Ellie, sa pag-support ko sa decision ni Kambal para mag-donate po sa akin ng kanyang kidney. So, love you, Kambal. Sobrang thank you. Sobrang angel ka, blessing ka sa akin. And praying ako, Miss Malu, Miss Eden, na marami pang Kambal na makilala yung ibang mga tao na naghahanap ng donor, na makahanap silang Kambal sa bato nila eventually. Amen. Amen. Praise God for Ada, and talagang this is a miracle, no? Miracle ng Panginoon. And para sa ating mga kaagapay, alagaan po ninyo ang inyong bato, ang inyong kidney. Ang tip nga ni Franco, iinom na maraming tubig, umiwas po sa mga chichiryas, maaalat. Ako, tinatamaan ako, Edel. At saka, iiwas din sa mga karne. Alam ko, ayaw din ng kidney ang karne, no? Pati ang alcohol, ayaw din yan, no? So, ingat po tayo. Dahil tayo po ay steward, binigyan tayo ng responsibilidad ng Panginoon na pangalagaan ng ating mga katawan. So, Edel? Yes po, Sis Malu, natatapos na ang 1 oras. Maraming salamat po mga kaagapay sa pakikinig. Ito po ang programang God is Able, Serbisyong PWD. Ako po si Edel Kutokova. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DJS FEBC Radio TV. Gayon din sa Channel 185 sa GCTV. At kami po ang programang God is Able, laan ay katatagan at pag-asa sa mga Filipino PWDs. Ako po si Malu Tiongson Ortiz. From disability to possibility. God is able. From disability to possibility.